andam na to ang kaugalingon nato alang sa pagdaig sa buhi nga Dios. So dili ni babag, dili ni siya kanang sulagma, but usa ni siya ka challenge atong tanan igsoon. So atong himamata to igsoon atong kantaw ng ato ang ginasigig kanta. Sige, atong dahil ko si Lord. Salamat kay Tinong Jesus nga Lord na agayod ang kalipay na agayod ang panaghiusa sa matag usa kanang mo Lord God bisan dili ni kanang kadugo gyud but kami Lord God gihiusa mi diha kanimo Ginoong Jesus nang Lord kaming tanan igsuon at pasalamat kami nga malipayon kami nga magadayeg karon diha kanimo Ginoo. Lagay
among gisimba nga Dios Ginoong Hesus. And Lord, kami naakaron, magapasalamat gyud kami da kanimo Ginoo.
luya kanimo Ginoong Hesus. Lord, naa kami karon aron Lord ipataas o pasidunggan ng imong ngalan Ginoo. Lord, kini tanan walay amua even ang among tingog Lord God dili ni amo kun dili Lord imuha kining tanan Ginoong Hesus. Imo ang tanang pagpasidungog kay Ginoong Hesus. Lord, anda mo na mo among kaugalingon ug kasing-kasing sa pagdaig kay Thank you Lord God. Bless your name. Ibayan ang mga kamo. Thank you sa Lord. Yes, Lord God. Ikaw nga mong gikinahanglan karon. Ikaw nga mong gisimba karon. Lord, thank you Holy Spirit, Lord God, to be with us. Yes, Lord. Nais ko'y ikaw sa buhay ko, sa puso ko, ang makapiling kita.
God. Lord, ikaw gayud ang Lord na sakap sa among kinabuhi. Ikaw gayud Ginoo ang among gidesire, Lord God, to be with us always, Lord. Thank you, Ginoo. Lord, ikaw gay nagasakap sa among kinabuhi. Lord, tanan ang mga problema, tanang niagi sa among kinabuhi. Ginoo, Ginoo nga naa ka sa among diliran, naa ka nga among kayanguan, Lord. Naa ka nga among kasumbungan sa among mga problema sa tanang niagi sa among kinabuhi, Lord. Naa ka, Ginoo. Andam ka nga mudawat ka namo ug andam ka nga makiistorya ka namo, Ginoo. No, Lord, na ang matag usa ka namo, Ginoo, karon among ihatag among tanang pagdaig gayud diha kanimo, Ginoo Jesus, Lord. Kining tanan para gayud kanimo, Ginoo. You gave it all for me. Yes, Lord God. My soul desire, my everything. All I am is devoted to you. Yes, Lord. How could I fail to see you are the love that rescued me? All I am is devoted to you. Yes, Lord God. Oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus.
to be where you are, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Bless your name, Jesus. Thank you, Lord God. Ikaw, gay na may mataas din ng Jesus. Kay Lord, kuning tanan para kanilugin mo. Lord, salamat sa tanang Ginoong Jesus. Akong ibalik ang tanang dumo ug himaya nga kagayad kaning Lord God. We thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Ang tayo soon. Adto na sabta sa pagpanghatag. Adto tas Deuteronomy chapter 14 verse 28 and 29. So, okay na ta? Deuteronomy chapter 14 verse 28 28 and 29. The Deuteronomy chapter 14 28 to 29. Nana? Okay. Wala din kay Bisaya. Yes ha, kamay. Okay, atong basahon sa Bisaya. Okay, 28, 29. Okay, sa katapusan sa matag tulo ka tuig, dad-an ninyo ang ikapulo sa inyong abot. Nianang tuiga og ibutang kini sa tipiganan sa inyong lungsod. Aron adunay igong makaon ang mga Levita, ang mga langyaw, ang mga ilo ug ang mga biyuda nga nagpuyo diini. Kon buhaton ninyo kini, panalanginan sa Ginoo nga inyong Dios ang tanan ninyong paningkamot. Okay, ato na po basahan sa English. At the end of every third year, bring the entire tithe of that year's harvest and store it in the nearest dump. Give it to the Levites who will receive no allotment of land among you, as well as the foreigners living among you, the orphans and the widows in your towns, so they can eat and be satisfied. Then the Lord your God will bless you in all your work. Thank you, Lord. Kinsay na bless karon? Kinsay nalipay karon? Amen. So ang kalipay, ningon si Lord, bless na ta. It's your choice na mahimong magbalipayon. Diba? So ato to as kuha. Ako na ni-base sa asa ni devotion type. So problem. Ang problema wala gadala. Ayan siya, bring the entire tithe of that year. So, kung ingon sila sa ilahang nga time kay layo kani manggod nga base is kuan ni siya katuning layo kayo sa ilahang tigumanan. So, every third year sa ilaha sa end, isa pa sila mo dala sa ilahang tithe. So, unsa na ka og karon na diri nga time, unsa na kagutom ang mga Levita og sa kuan pa workers, leaders, mga pastors nga ga-work ni Lord, og ang mga foreigners, mga ilo, mga orphans, and the widows nga walay anak nga gabuhi nila. So, una,
mo na to. Walay gadala. Ikaduha, niiwas sa responsibilidad. Sa kuan pa, it's our responsibility according sa word ni Lord. It's our responsibility to feed those. It's His responsibility to feed those people, to feed the orphans, to feed the needy. Nga si Lord. So, it depends on us. Nga nisalig diha ni Lord. Next, musalig sa uban. Saligi ang uban. Ayag sa biligi imong tapat. Sa ligi, abot na ko pasabot. Ayaw ko ana imuhang tapat nga ni dala siya. Kundili ikaw mismo ang modala. Sagdiin ang imong tapat abdi magdala. Okay? Kung ana imong self nga ikaw gyud modala. Kay ningon si Lord, it's kuan siya. Ikaw man. Personal man siya. Ikaw modala sa imong dalalon. Promise. Say promise ni Lord. We will have I produce. Unsa produce dira? Give it to the living who and store it in the harvest. Wala dira. Ningon siya diri nga we will have a produce. Naatay kanang ato ang paningkamot or sa ato ang ginabuhat naabot tay profit. Natay na ani na ay sweldo na ay bunga atong tanom og nag farming ta natay harvest tanan nga atong gibuhat na ay produkto. So convert na siya og money, of course, sa atong nga time. Sa ilang nga time bisan siya kuan sa ngalan natong last time corn sa unsa basta imdalon. Then ikaduha inga siya nga katong mga tanang nanginahanglan may come and eat and be satisfied. Ang pinakakuan dira dili igo ang mo eat lang ka kay nay uban badaghang makakaon pero dili gid ma-satisfied. Diba? So ang kuan ni Lord is satisfaction. Naay satisfaction ta. Thank you Lord. Then ingon ba siya? Tungod ana, then the Lord your God will bless you in all your work. Thank you kay Lord. Sa atong paningkamot is not in vain. Dili gyud kuan siya wala ta nisalig sa atong kusog, wala ta nisalig sa uban. Wala ta nisalig sa tabang sa uban, kundi nisalig ta sa tabang ni Lord. I kanang mukuan ko gamay sa ako ang ni karon nga days kay go work from home ako. Akong gakuanan jud nga mas nisalig ko ron ni Lord. Kay nga naman every pagmata Lord, makamata kog alas 5:30 kinahanglan i-turn on na nako akong PC. Why? Kay dili mo open ang akong mga links, akong mga server. Kung di ko alas 5:30 mo open, mingon siya nga access denied. Kung mo alas 6 na ko. So, kinahanglan ko mo sa iyo. Ingon ko, Lord, dili bang brand out. Lord, akong signal kusog. Kaya nga no, akong signal gyud dira bating gid akong PC. Kada taod-taod, ingon ko Lord, imo gyud ni tanan Lord, kay ug dili ni mo taas, wala gyud koy sundahon. Ug dili ko maka-communicate sa akong mga leaders, sa akong mga team members, wala koy sundahon. So Lord, I pray nga wala ra gyud mahitabo, wala ra ang communication okay ra. Nang ara pud mi seeking trabahon Lord, kabalo mo ang project ron dili ra usa. Kundi halos every week ga-change ko project. Actually, tanan, halos-halos kada semana na ako orientation. Kay lain-lain project akong gihold. Lain-lain project may i-assign. So, among orientation, among utok, ug sa kuan pa, ug libugan kaayo ko, matarantar kog maayo, mawala ko, napagoy magaguba nga PC, dagan kayo kong inog-file. I thank the Lord nga, nagdiya ra gud siya. Wa pa ko nakasabis ako ang mga leaders. Salamat ko ni Lord nga kana kung kan baling bugata ang kanang naitawo nga taktakon or naitawo nga ibalhin og group. Pero sa mo isugod ang pandemic, ibalhin mo group. Amo ang orientation via video call
And kabalo mo kung sa kalisod tang amo ang kuan niya. Google sa ni Globe pa ako ang connection. And ang Globe. Ngayon kang gakamang, wala siya gakamang gakamas. I thank the Lord ana kay change ako dako ang connection. Ay salamat gid ni Lord nga sa SBI code ni hatag sila og smart nga connection. Kay wala loy kay ko. So thank you kay Lord. Dayon unsa ni hindi, salamat ko sa Ginoo ana. And si Janice magabi alas 11, alas 10, alauna ang paghatod ni Papa, ulan pagyud ko Lord, mubalik ra gud si Papa, protektahan sila, moabot dito, and sana uli sila nga healthy, uli sila nga walay nahitabo. Dayon ako pong bana pag moadto airport mga ko Lord, that's the pinaka crucial nga area. Pinaka nga area nga pwede kang makatakod kay kabalo ka ang COVID wala ra ka kuan og tawo kundi even things na kuan siya. So yung ko nga Lord I pray nga wala ra gyud kuan na siya kay ngano kay nga mong safe dira dili ko kuan nga safe gyud dira kay og kuan maminaw ko sa radyo nga naay gipang transport og kadlawon ko Lord yung sa nila pag disinfect yung sa nila pag kuan na mga LSI nga nangabot og kadlawon. Hindi ko kakuan ana pero ang ako ra musalig ko sa Ginoo kay siya rin makabalos tanan. Kay dili igo ang talento sa tawo nga mo protektar nato tanan. Di ba? Bisag unsa mo pang-alcohol dira, bisag unsa mo pag-mask dira pero ko ana sa Ginoo, walay protection sa Ginoo wala. So pasalamat ko ana ni Lord. So ato ning sa nga na obligasyon ato ning responsibility to bring para ang tanan masatisfy. Thank you Lord. Nindong ganda. Sa atong mga rasa nga sa Ginoo sa mga bawd may hatag diya sa Ginoo. Salamat Lord God. Ampo kita amo na mong langit nun sa ngalan ni Jesus Lord God. I pray Lord nga ikaw mag-bless ka namong tanan. Lord, ma-appreciate namo ang imong gibuhat diri ka namo Lord God. How you protect us, how Lord God unsa imong plano para kanamo Lord God nga amo na i-value, amo ning kuitan Lord God na despite unsay mahitabo Lord God naa ka bisan pag feeling namo wala ka but Lord kabalong mi nga ang imong presence na. Thank you Lord, bless us all, bless among family, protect us always in the sa among pagpatrabaho, sa among paglakaw, sa kada transaction among gihibuhat Lord God outside and bisan pa inside sa among pamilya Lord God. I pray for your protection, for your guidance, for everything Lord. Thank you Lord God. Gatong mga giubo Lord God for kuan Lord God sa mga tungod sa unsa nila Lord kanay tungod ra sa panahon Lord God. I pray for healing. I pray for protection Lord God. Thank you Lord kay umuwarsin ni Lord God wala gimilain kadaganan kundi ikaw lamang Lord God. Thank you Lord in Jesus name. Amen. Hello, sound check. Hello, mic test. Okay. Mayong hapon. Pasalamatan nato ang Ginoo nga naagyapon ta bisan pa man sa pandemya, no? So, the Lord is the Lord of all, no? Dili na siya the Lord of peace,
but He's also the Lord of chaos. No? Even sa giyera, Lord gyapon siya. It means master gyapon siya. Walay makalupig niya, walay makatupong niya. Even the world is in chaos nowadays, but the Lord is still in peace. If you have the Lord Jesus Christ in your heart, you still have that peace of mind. No, makatulog ra gyapon ka. No, bisan pa man og niadto kas is. Nga ikatulog o ikaduha ko ni balik dito linya. And to think ba, lisod ba ya? Lisod kayo, magmurgalayog ng mga tao. And praise the Lord. I hope and I pray nga walay kakuyog ni mo dito nga asymptomatic. Murag negative pero positive di ay. So you know, si Lord gid ani tanan, no? Wala kita mahimo but moadto ra kita sa Ginoo. Okay? So let's bow our heads and pray. Father, Lord, we thank you that it's really true that you are the Lord of all lords. The Lord even in the pandemic. You are still Lord in our lives, in our families, and in our church. Fill me, Lord. We belong to you, God. Thank you so much. I'm asking your Holy Spirit, Lord God. Lord, let us, Lord God, understand, Lord, sa imong pulong karon. And Lord, ikaw mo'y mag-bless ka na mo kanunay. Sa ngalan ni Kristo Jesus ang tanan mag-ingon. Amen. So, this time, we are now in Hebrews chapter 9 again. So, wala mo na kapuyan. Kapuyan ng Hebrews chapter 9. Pastor, ano sa guta maukal niya? Mura ta gilansang. And in fact, ang ato ang topic karon is paglansang ni Ginoong Hesus. So, humana ta sa gitawag na itong arrest. Nakasulay mo, gi-arrest mo. Kasi nakasulay na gi-arresto diri. Wala pa. Kasi gisulay diri nga gidakop sa kapitan or barangay tanod. Nay sumon ra, no? Sumpina. Gisumpina ra. Wala ra gidakop ni ato ra kuan kusa. Okay, so ang ato ang title is New Covenant Mediator Jesus Christ, the longest of all. Wali ni Pastor Ray, kapilan ni kadomingo, balik mabot siguro ni do ka Domingo pa, 3 ka Domingo, 4 ka Domingo, maybe 2 months ni una ni siya mahuman ning gitawag na tong New Covenant Mediator Jesus Christ. Why is it that this is very important and I'm doing this for so many months already? Ngano ka? Unsa may naka-importante ani niya? Kanang miyong kang mediator of the New Covenant and Jesus Christ. Unsa may naka-importante ka ana ngano? Ato man kini siyang gisigihan og balik-balik. Okay, kay dinhi nakasentro ang ato ang pagtuo, di ba? This is the center of faith. Jesus Christ, the promise of all promises, no? Ang iyang kamatayon po. Okay, so how did Jesus became the New Covenant Mediator? So ato na siyang kanang gitawag na to background. So we need to have a background. What is or what do you mean by a mediator? What do you mean by in between? No, kanang mag-mediate ka between, murag referee, no? Unsa man ang mediator sa inyo na hinabawan? Murag referee? O kanang suguon gani ka nga, bay, ingon ko i-regards ko anong bayana, bay. Ano in between ba, no? Bridge siya. Di ba? Mag-bridge siya. Pero tanaw na to, unsa ang bridge between God and men during those times sa Genesis. Okay, Old Testament times, sige tanaw na to. So Abram brought him all these animals and cut each of them in half. Okay, so kasi naka-ari sa dedication, sa baby dedication. Nganong wala gi-cut into half ang birds? Kaya nga naman lubagon ra ang liog. Kita, no? Lubagon ra ang liog din iwarawara dito sa laran ang dugo o wisik-wisik. Di muna to siya. Di isugba na to dito sa katong altar, ng brazen altar. So yun na ka-simple. Pero kini siya, this is a type of kanang beginnings of all covenants or agreements. What do you mean by beginnings? Sinugdanan sa tanang sinugdanan. So dini namugna ang tanang covenant. Okay? So this is the basis of all bases.
why we have faith in Jesus Christ as the mediator of the new covenant. Okay, so imo muna naon si Jesus na ito kanang animals. That is a picture of Jesus Christ. No? He's being cut into half. Na kita no mo buhi pa niya gidit sa pikas. Ipatay una din una gipikas no. Pero kini siya buhi pa kay ngano haron ang katugyong iyang dugo mo wisi-wisi gyud maayo magkadugo gyud kang gaihaw. Sakita no. Kaya para mo pisik gyud maayo tong dugo. Magsirit-sirit gyud. And that is a picture of the Lord Jesus Christ katong unsa siya. Gilansang, before siya gilansang, yun sa man siya. Gilatigo pa. Grabing dugo, gawasik-wisik. So that is a picture now. So we are now retrieving, like kanang bang ni, kanang gi-rewind na to. Gibalik na to ang sinugdanan. So, tanaw na to ang picture. Look at that. So, if you are an agreement participant, okay, so kung partisipante ka sa maong agreement, it means that you will walk in between the cut half animals. Magkadugo mong duha. Sige na Brad, so, ayos na ta, okay? O sige, pila ka po, karabaw na to, yawon, pulo, o sige, kanang pulo, silin nyo ng lakangan. And that is your thumb mark or kanang signature. Kaya nga naman, wala pa sila bullpen sa una. And the half kanang karabaw or baka, ng animal, is their page. Kanang baganing papel. Kamano mo papel? Brad, imo ning kopya. Kanang mag-deed of sale ka, di ba naman kay kopya? Imo aning kopya, Brad. Pirma niya diri sa kilid. Di ba dagang kayong pirmahan sa kilid? Wa pa mo kasulay? Oh, kanang kumaker ka, di ba? Magpirma po kas kilid, pirma po kas agreement, and then imo ani Brad, ako ani usa. And you are now a part of the kanang gitawag na to og agreement. And si brother Ken ni kabalo kaya ni mga agreement, mga covenant o mga mga deed of sale, kuya brother Ken. Yahanan ko an expertise, Bernard sa bangko, no? So, and that is Abraham. That was Abraham. Si Abraham na siya nga, nakatulog ko, Lord, asa naman, human ha? And lo and behold, it shows that only God can do its part. Ang tao pagkatulogon na, ay salamat. That's the grace of God. Haya-haya ang buhay ng mga tao. Amen? Sige, kisay diri nakatulog nga giluwas na ni Lord. Ooh, every night, wow, pandemic, ay katulog ko eh. Hagok. Because the Lord is the Lord of all. Amen? And that is the picture of the things to come. Kaning karon og kanang umalabot pa natong generations, they will actually kanang gitawag na to og recipient of that agreement. Amen ba na? Are we recipient to that agreement? Yes. Oh, tanaw na to kung recipient ba ta. So that is why in Hebrews chapter 9 verse 15 to 22, we need to unsa man ang number 1 na to sa verse 15, establish Jesus' death. Okay? Ngano ka na, no? Ano establishan mo na to ang kamatayan ni Ginoong Hesus? Anong mang kuan na to? Ipakita gyud na to, pamatuod gyud na to. Okay, so tulo na siya. Established like the death of the testator of the will, and established like the death of the animals. Okay, kani siya police ta ni investigator. Established the Jesus death. Suko. Okay, sa inyong gipatay, giunsa man to, illegal arrest, tanan ning ebidensya atong ikalap. And then established like a death of the testator of the will, abogado na putani. Okay, so wag inabogado ta, police detective ta diri. Dinhi animals man. Unsa ka? Doktor ni dinhi. Veterinarian. Nga kung di mo ngisi po mo eh. Di mo kita no ngisi. Okay, so this Sunday we will tackle first the first point. So ang first point na to, we will establish Jesus' death. Okay? So Hebrews chapter 9 verse 15 atong basahon. This is why
The Messiah is the mediator of the new covenant so that those who are called may receive the eternal inheritance promised to them. Why are we kanang gitawag na to establishing the death of Jesus? Why? Because there is receive. What do you mean by receive? Di ba? Maangko nimo. You will be possessing something. Di ba? This is my phone and I'm possessing it. Okay? This is my land and I'm possessing it. So, there is the so-called code there. Kisa may mga code tinawag sa Dios dire. Ipakita ako ng isa sa kamot. Yes. So, if you are called, it means that ikaw ning hisgutan dire. Amen ba? That you may receive the eternal inheritance. Ay dili di ay kwarta, sir. Ay dili di katigayunan nga yuta. Dili di ay. Unsa man di ay? Utang mo atong. Utang ba? Dili oy. Eternal. Unsa man ang eternal inheritance? Kinabuhing wa nay pagkapanos. Muna ako ang tawagan. Kinabuhing di na malata. Amen ba? Okay, na promise eh. Sa karon, tanaw na to. Since death has occurred, that redeems them from the offenses committed under the first covenant. The first covenant was the Mosaic law, katong Abrahamic nila nga balaod, no? And since death has occurred, kisa may namatay dire? Si Jesus. So that is why we need to establish first the death of Jesus. Kaya nga naman, ninyo naman siya occurred. Bitan, awal ko na nato, namatay bagyo to. Okay? Siya bago to. Okay, so unsa may timailan kung patay na ang tao? O ebidensya? Tuwa na ni ginawa sa then gideclare sa hospital. Doktor ni pirma dito sa death. Oh, di ba? Death certificate. So, mo adto kas provincial kuan ni Brother Joel mangutana na death certificate. Di ba? Death certificate importante kay kung manguha ka kuan dito mga sa tawag na benefit sa ano na? Oh, financial assistance. Okay, so nakay death certificate. Hello, wala ra ba sir kay tuwa pa dito ko mo kabayad sa ano mo. Tako mo kay utang mo sir, di ba kapulan mo sa hospital? And luoy kayo ang tao kung wala ng death certificate kay ngano pangayoon. Namatay na mga na kinahanglan ang benefit sa kuan. So kinahanglan kay ang death certificate. Nakaro si Jesus na by death certificate. Na ba siya death certificate? Na-register ba to? Pare sa to ba? Na may register of deeds, no? Okay, so, na-register ka naman. Nga naman, na may Bible. Ano iyang birth of death certificate? Ang Bible, mga witnesses. So, to establish the certainty of Jesus' death, we need to go back to His trial, death, and burial. Why? Nga naman kay daghan kayo, even in the Middle East, ningon sila nga, di man to si Jesus gidakop kay gabi man to. Unya, dili po to siyang gipatay kay nga naman si Judas man to. Napagkamalan na to siya nga si Jesus, pero dili gito. So daghan kayo yung nana, even in the Middle East, even mga Hebrews, dili sila mo to. Okay, so crucifixion. Okay. So cross-reference nato, John chapter 18, this is now a review. We establish the place, person who identify him, police arresting him. We establish his identity, confirmed by accepting that he was Jesus with power and with miracle. Naitaw nga gidakop, ningon pagod siya nga, ako, sige, dakpan ako. Kisa man tawan nga minana ko no, in your normal life, be dire sa, kung ang pidiya magdakop dire, muunsa ka. Kung ikaw na dalakpos pidiya, muunsa mo ka. Perting dalagan. No, di ba? Hadlo kayo. Pero niya tao nga. Asa there is Jesus. Here I am. Pwede na ko ninyo dakpon. Lubiya, no? So, siya gito. Kasi siya mo iniangkod. And with power and with
Miracle. No? Kay ngano man katong giputlag dalunggan ni Pedro iyang giayo. Nainumdum pa gani ka? Okay, sige. So we established the facts about Jesus' arrest. He was being tied and never escaped. Pwede siya mo-eskapo. Amen ba? Pero dili niya gibuhat na. And tied, tried, and being tagged as the person that needed to die in behalf of Israel. Okay, we established further Jesus' identity even if Peter denied him. Ningos Pedro, ambo, to ako kailan niya. Napamatudan na ng oksamot nga si Jesus gireto kay ngano si Peter. Hadlok po rin siyang mapapriso. Hadlok. Normal mas Peter. Normal nga tao ba? He followed Jesus and he failed to admit that he is being disciples. He prayed. Tangagi na. Jesus' identity was clearly established further during his trial with Annas, the previous high priest. Okay? He was asked about the teaching and his disciples. So it means nga, siya gito. Di ba? Si Jesus gito. Nabas lang nakuha aning iyang ebidensya? Wala. Okay, sabi no? And then Jesus was brought to Pilate by the Jews. Okay? Nainumdum ka na? Cautioning of cleansing. Diyan sila nga, di na namin Pilate kay kuwan na, day of preparation na ukma, di namin pwedeng ma-unclean. So, kay Gentile mong gawa, mo kay tuli. So, dili mi mo pwedeng mo anha ni mo kay ma-unclean mi. And then, they charge Jesus as a criminal and they are committing a prophecy. So, the charging of Jesus before Pilate, the trial under Pilate, okay, was being summoned, surrendered. Surrender siya kay what is truth? Hindi mo kasabot ni mo. Asa mong gingarian? Wala diri. Alien ka. Ang siguro hindi gipadala diri sa mga Hudyo. Surrender siya. Surrender. Okay, so Pilate's judgment. Nabot na ta sa judgment. Grabe, no? Trial gini judgment. Okay? He was being whipped and mocked. Si Jesus. Amen ba? And Pilate was worried and afraid because gipadamgo yung asawa. Di ba? Ayun nagpuna kay ibuhiin na. Gananas ang buhian pero gipressured siya sa mga Hudiyo. Grabe, mga Hudiyo. Hudiyo gyud kayo. Now we move on to the execution of judgment. So are we ready to be executed? Kita na bagoy mo execute sa judgment ani. Okay. Sige, open your Bible to John chapter 19. Nalimot na bukos verse. Wala diyan nabutang mo. Di bita. Katong sunod atong ganina. Okay. Our points for today are 3P and F. Kuyaw kayo no? Ang sa ganito? P and mura mag PFF. Kung na-medtech na rin, kabalog yung PFF. Nalimot ko na siya. Dili lang kung musulti, kinigapon mo kasabot. Kanang PFF, ayun na, mabot na tagwalin na ayo. Okay, our points for today. 3 points, 3P and F. Hindi sa imo tupad, 3P and F. Para nga dili katulugon. Para katulugon. Okay. Okay, defix Jesus to a cross. Luuya kay sa Panginoon, no? Ako rin yung butang og background, ginani na ang execution. Okay, so unang nga P is, okay, so dapat makita nato asa man si Jesus gilansang. So kinahanglan mapamatud-an nato asa man gyud siya gilansang kung gi-crucify man siya. So there will be a place of the inatupad skull. Ano man ang skull? Kalabira ba nga bungo ba? Kana bang ulo sa tao nga patay na? Yeah. So asa siya lansang? It means nga Calvary. Okay, sa may nakasimba Calvary ninyo. So dito mo kalabira. Namimba. Na Calvary. Calvary or Golgotha. Okay? Sa Greek, Golgotha. Traditionally, Latin, Aramaic. Okay, grabe no? And Arabic. Okay? Uy, naman sa naman to. Sige na. Okay. And fix at the cross.
Okay, so ako ra nang ipang explain unsa nang fix at the cross. Gitamtakan siya sa kahoy. Tamtaks. Para nga mutapot siya dito. Di ba? Tamtaks. Pero dagko kay nga tamtaks, tanaw. Grabe. Mura man nagkatong sa rail. So yun na ang gianto sa atong Ginoo. Okay, so atong basahan. Jesus went out to the place called the place of the skull, or in Latin, Calvary. This place is called Golgotha in the Jewish language. He was carrying his own cross. Okay. So, ug ngano na siyang na mga Calvary, mga inana, kay ako ra kong inana. Kaya wala ra na siya para ra darang ingnon nga na ay inana. Di bitaw. Kani siya gibuhat ni siya ni John because it's universal. So the Gospel of John is universal. It means nga the Greek, the Jew, the Aramaic, and all those people around the world makasabot ni ini. Amin ba na? Kuha na to? Okay, sige. Okay, verse 18. Di atong basahan. They fixed him to the cross with nails. So muna ni siya ang explanation sa crucifixion. Tanaw na to. Short, sharp pieces of metal. Okay. And they lifted the cross up. Sa kita na sa kanabang diri niya muna nanto yung musog pa kanya. Kani diri ang itong dili lalim ang gibuhat sa Ginoo nato. Nya kusog ka kay ta magpakasala no, may sayuna ra kay nato. Buslay dayon. Ay. So they put two other men on crosses with him, one on each side of him, and Jesus was between them. Oh, grabe no? So, gipakasama gid siya nga usa ka kriminal. Why? Because he was being crucified together with duha ka unsa nga klaseng kriminal? Heinous. What do you mean by heinous? Diba? Death penalty na siya eh. Grabe na kayo. Kawatan sa tanang kawatan ng kuyog ni Ginoong Hesus. Niya siya walay sala. Kaya di man siya kapalong mo sala. Kay Diyos man siya. Cross reference, John 12:32, and if I am lifted up from the earth, it means that this is crucifixion already. Okay? At itong picture na ito, ipakita on that to. Will draw everyone to myself. But he said this, signifying what kind of death he should die. So, Old Testament Zechariah, sa prophecy ni Zechariah, ningon siya Zechariah diri, I will pour on the house of David. It means that Judah, he's talking about Judah. Okay? And on the inhabitants of Jerusalem, he's talking about all of them. Not only Judah, the tribe of Judah, but all of them. And the spirit of grace and petition, and they look to me whom they have pierced. Si Zechariah ka nang gi-pierce nila. He had a vision far from sa iyahang time, and then nakita niya nga naigilansang sa cross. And to think si Zechariah wala pa siya kakita ni Jesus. Sa langit, to kita sila. Oy, ikaw dito nagsulti, Lord nga ilansang ka sa cross. And Zechariah nakakita niya na gipadaygan siya sa Ginoo. And they shall mourn for him. Sabi, no? And they shall mourn for him as one mourns for his only son, and that is the Lord Jesus Christ. One and only son siya of God the Father. And will grieve bitterly for him as one grieves for his firstborn. And Jesus was firstborn. Amen ba? And to think pa nga, pailayuan ni Zechariah, pila ka years, 100 years, or 200 years pa, una pa, naabot 400 years pa, una pa, 500 years, una pa naabot si Jesus. And tinuod nga nahitabo. And that is God Himself. Amen? And then, number 2 na to nga point, letter P again, remember P and F? Pilate's written notice. Kinahanglan na yung notisya ni Pilate sa execution. So, kinahanglan siya og pirma ni Pilato. So, nga, ang Roman Empire yun mo nisugot sila. Okay? Although, ang palansang niya ang mga Hudyo. Okay? So, nakita nato diri. And there was also superscription
written over in Greek, Latin, and Hebrew. So ang ngalan niya, this is the King of the Jews. Which is true. Tinawad? Tinawad yun. Okay, look at that. They, kanang gitawag na to na og ningon ting kuan ni protesta sila eh. They filed a protest. Ngano man yun nga ningon siyang this is my Jew. Ako rin yun ang i-ano niya. Failed protest by the Jews. Kaya sa itong P, Pilate's written notice. Unsa ang F? Ni protesta ang mga Hudyo ngadto kang kang Pilato nganong katong inscription about the inscription. Okay? Pilate wrote a notice and he put it on the cross. It says, Jesus from Nazareth, the King of the Jews. Okay? The place where they put Jesus on the cross was near to the city. So many of the Jews read this notice. They could read it because Pilate had written in words 3 times. So tulo ka kuan Aramaic, imong na ilang mga kuan kanang gitawag nila language nila dialect. And then Latin for the Romans and then for the Greeks. Kaya daghan man ang mga Greeks po dito. Katong mga Grigo. And he had written in the Jews language and the languages called Roman in Latin and in Greek. Okay. So the Jews' most important priest, which means the high priest during the time, sent to Pilate. Kaya ato basahon ko rin sa ilahang protest. Do not! Okay, so what kind of persons are them? They wanted Jesus to be crucified, and now they're protesting a written note coming from the governor. So they wanted, unsa man, na sila'y ganahan silang power yun. Diba? Ganahan silang power yun. Kanang power grabber yun silang mga tawanan. Even Pilate ilang kuha agahom. And the King of the Jews instead write, this man said, I am the King of the Jews. What is the difference? Anybody? Katumay kaayo ani. Kung sa difference aning the King of the Jews or I am the King of the Jews? Kaning the King of the Jews, this is the conclusion. But I am the King of the Jews needed pa og unsa? I-search pa, klaruhon pa ni. Lalisan pa. Di ba? Kung kanara atong una-unaon. Pero ingon ani ang una-una nila sa mga Hudyo. This man said, I am the King of the Jews. Why? Because this means that Jesus said, I am the King of the Jews, which means that so that he will be forever remembered as a rebel. Luya sa itong Ginoo. Ako mangilog-kilog kung mga high priest ba silang Caiaphas, Anas. Wow! Mangurog ko, lumikay kunis-kunisan man. But di man di arataman, no? Kung kita galantaon, paano kung ninyo binuangan ng Ginoo na? Maligod mo. But this means that Jesus said, I am the King of the Jews. Did Jesus said that? I am the King of the Jews. Wala sila nakuha ng ebidensya. Ningon na siya, ningon di ba? Di ba king magkasangaw diyo? Ikaw rin gasulti diyan. Wagi sila makuha. Even si Caiaphas, si Anas, wagi sila makuha. Kaya nga naman, unsa man, ganahan sila nga si Jesus, yun, out of him, he will be condemned. Okay? Out of his confession, he will be judged. Okay? Hallelujah kayo. So, he is now a rebel against the Roman Empire. Kasabot ta? Kung rebel gani, unsa man sunod na? It means nga naakay laing king. So magari-hari day ka diri. So kinahanglan di ka paksyon. Okay? Kuha na to. Okay, Pilate answered. So may answer ni Pilate. Okay. Nigahi na po si Pilate. Siya nga, biya Brad.
Kaniya magipalamian ta mo. Sige sige, pakuan na nya. Di gani unta ko. Pero karon hindi na po kong protestahan nga sulat ra na. Bali pod mo. Niyon sa man si Pilate, I will not change. Tanawa tong picture ganyan. Di ko. What I have written. Unsa may sunod na. Which means objection denied. Right? Gideny ang ilang protesta. Ng mga Hudyo, I am the Jews. Ina nga, he said that I am the Jews. Dili kay this man is the king of the Jews. Siya, objection denied. And it is final and no more appeal. Final na. Buot-buot mo, sige ramong gipa. Lamian na ako, ha? Okay? So, Pilate answered, I will not change. Whatever I have written, it is already done. Amen? Grabe, no? And, letter P again. Prophecy, fulfillment. Unsa ka ang F sunod? And man to, di ba? And. P and F. Prophecy, fulfillment. It was written before and now it happened. Sakto ba ng English? Butang, ed? It happened? Or happened? Hindi kayo kumayo, ana? Dili importante. Okay. Okay, unsa ang letter C? Fulfilled with sure. Ang FDI ito, unsa to? Fulfilled with sure. Sa to pa, the prophecy of the Lord not only accurate, it is also precise. Palakpakan na to si Lord. Why? Because He is God. Whatever He says under His name, He will fulfill it. Ningon si Lord, I will put my name over my word. So it will be fulfilled in our lives. Amen ba? Kanang miyon guys si Ginoong Hesus, John 1:12, si bisan kinsa nga nagdawat o nagtuo kaniya, giyatagan ni katungod nga mahimong anak sa Dios. Na fulfilled na wala nimo? Tinuod yun? Anak di ka sa Dios? Hallelujah. No? Accuracy. Definition is freedom from mistake or error or correctness. Unsa nga atong kwan? Fulfilled with sure, sure pag yun, accurate pag yun, precision pag yun. Unsa na istorya na to about God? He is 100%. Why? Because He is God. He will never be, unsa man? Out of precision or not accurate because He is God. Kana ato pa nang i-discuss? Ganahan kasi sila na ay no, gadumot-dumot man na. Ato discuss na lang yun na. Okay, kana ng mga dots diya, low accuracy and low precision. High accuracy and low precision. Kani ko sa low accuracy but high precision. Ngano ka? Ngano siyang high precision? Layo siya sa target, dili siya accurate, but precise siya, kaya nga naman pariyo ra siya halos tanang gitugdunan. Kani ko sa high accuracy, target kayo, and high precision. Asa din na ang prophecy and the fulfillment of the Lord sa iyang mga word. So the Old Testament and all tanan din ha, ningon si Jesus, I am coming here not to destroy the law but to fulfill it. Even the word of God fulfill niya tanan. Nabiya kayo. And it's 100% high accuracy and high precision. Tinuod ang atong istoryahan din mga igsoon. Nangurog ko because I'm very sure of my salvation. Amen ba na? Kisa pa may diri gadwa-dwa pa mga grabe high accuracy and high precision ang gisulti ni Ginoong Hesus. And that is the truth. Amen ba na? Kisa ganahan palakpak sa Ginoo. Yay! Thank you, Lord. Okay, so high accuracy and high precision. Wa na. Lord, asa naman din? So after the soldiers had put Jesus on the cross, they took these clothes. So, gilansan nila si Ginoong Hesus, ilang gikwaan og mga kupo si Ginoong Hesus. Gihubuan nila, pero naara siya ikuan diri. Katong salawal ang tawagan. Okay, so iyang undergarment gikuha, pero katong iyang
para sa iyahang kan. Dili na. They made into 4 parts, 1 part for each soldier. So gibahin-bahin niya. Sabi no. And also they took his coat, which somebody had made from 1 piece of cloth, and it was not several pieces of cloth that somebody had to put together. Okay, so they said to each other, we will not tear it, instead we will play a game. Na may ikalima, ato ning siyang iripa. So gaday sila. Sabi so kuwi po angod ni mga tawhanan no. Na ikalamat yun, magsugal sa tabran. And to think ba kanang ato ang mga funeral service, kanang atong mga nagbangutan, sugalan pag yun, isamot yun kawag yun ayon. Kana yun po ka picture. Na napay namatay, nagsugal pa. Bugal-bugal, times 3, times 5, na bugal-bugal. And look at that. And they will play a game. The person who wins the game will have the coat. Grabe, no? So this happened because the Old Testament says, each of them took some of my clothes. They played a game to win what I was wearing, so that is what the soldiers did. So, naaday mga propesya ani, gisulti ng daan. So, cross-reference, Psalms 22. Niagin na mong Psalms 22. Last time nala mo Psalms 22. Niagin tani. Diba sa devotion na to? So, this is now the prophecy of a dying Messiah. Okay? Crucified Jesus. Psalms, the book of Psalms in the Old Testament. David is saying, I saw the Messiah. No? Nakakita siya sa Messiah. In the future. No? Niya napagod siya sa iyahang kanang gitawag nato o pagkatawo, no? Grabe sa. And they divide my clothing among themselves. Lo and behold, it is precise and it is also accurate. Amen ba? And way back, 14 generation, una pa nabot si Jesus. Kabalo mo 14 generation? Ang anak, ng anak, ng anak, ng anak. 14th generation, nabot si Jesus. Anak-anak ni Maria o ni Jose, nga kaliwat ni David. 14th generation ni abot. In 14 or 14. Grabe kayo. And they cast lots for my clothing. And it says here, they cast lots for my clothing. Grabe, gaday sila. Pantot sila dito. Tubangan sa taong harapin kalamatayon. May tao na to. Ang Ginoo pa di ay. Grabe, no? Moments at the cross, we establish the following. Amen? Okay, na ang PNF. Atong basahan. Ready, 1, 2, 3, read. Place of the skull, and they fix him at the cross. And that is the Lord. Okay? Pilate's written notice and failed protest of the Jews. Prophecy fulfillment and fulfilled with sure accuracy and precision. It's done already. It's 100% sure. Amen ba? Isulti na o nasulat na. Therefore, I conclude that it was Jesus whom they crucified, thus securing my salvation. Amen ba na? Palakpakan sa nato ang Yay! Are you sure of your salvation? Amen. Muti pa kasala na po ko, pastor. You mean to say, imo na pong patyon si Ginoong Isus? Para na pudhugasan imong mga sala? It's already done. Amen? Wala na. It's all paid. Wala na. Ano yung pastor, makasala na po ko. Patyon na po ni mo, Jesus. Ano yung magpakasalanan na po din ko? Magpakasalanan na po din ko. Nasultihan di ka, anus am kaniundang pagpakasala? Anus am ang kaniundang pagpakasala, Brad? Sa imong hunahuna, sa imong pagpanulti, sa imong mga binuhatan, halos everyday. But Jesus said, ningon siya nga, it is finished. Umabot ra niya tayo na, ako naman giunan. Giunan naman unta mo. Pero, secure na, kaya nga naman, gilansang na si Lord. Amen ba? Pwede ba siyang iskapo?
Pwede siyang miskapo. May nga na si Ginoong Isus, ay kakapoy ba ani ako po'y Ginoo diri ako po'y mamatay ninyo. Sagod mo. Daw-daw naman na inyo, abusado mo ha. Mahimo mong bato, bong, patay, hurot tanan. Pero hapit na. Gamay na lang kayo ang salvation for all of us. And he did not even say a word nga mo surrender ko. Amen ba na? Wala lagi siya di-surrender. He did it once and for all. For all time. Amen. So, secure na itong salvation. So, my response to this will be is an act of towards my Savior and the Lord. Unsa man ang act of gratitude? Anybody? English majors, mga maayo kay teachers, mga scholars. What do you mean by act of gratitude? Si Shai nana kay kuya kay na mo open na siya ang kuan Miriam's dictionary ito. What do you mean by act of gratitude? Or what do you mean by gratitude? Ako na yung kuan ang binisayon. Unsa man ang utang na loob? Utang kabubuton. Unsa man na siya? Gibuhatan man kog maayo, buhatan po na ko. Di ba? Amin ba? Maayo ba ang gibuhat ni Ginoong Hesus diya kanimo? Pero imong balos unsa ka? Magpakasala ako, pastor. Sige pag yun. Saan kaning act of gratitude no? Atong tanawon dire. Okay? Unsa ning act of gratitude? How will I show to the world that I am acting with gratitude towards my Lord and Savior? So it is an act, an action word, ang gratitude. So what is it? Ningon sa dire, I will do the following. Unsa ka na no? Kay atong basahon, I will time pa. Unsa iyang i-keep my mouth shut? So what are the contrary things to God? Nga imong i-speak kanunay? Pamalikas. Unsa pa jud? Bisag dili ka mamalikas bro sa sulod. Hindi na ako isulti pero no? Kaya incredible hukon ako dili. Puni pa. Usa na lang. Wala. So incredible hook na dayon. Diba? That is our flesh. And katapot pumuntahan nga to ang sinful nature. What tayo may imuhan. Alalam na natong isablay sa kortina. Sablay sa tingkaw di abi. Kay mag faithfulness o sago dire. Mag holiness o sago. Katapot lumanguna siya. So like the following, unsa man? Speaking bad words. No? Lami kayo. Cursing somebody. May pay magtuhanan ha. Sige may pagmapandol. Ay napandol na ino tanawa. No? Sa backbiting. Kung wala di ang tao ay istoryahe. Pero sige kita na. Amen. Kanang wala din ang tao lamig istoryahan. Ay sikuan. Wala mo gumukauban mo na. Sige. Istoryahan ta mo din eh. Sikuan ba? Samot to wala kasimba, wala ka balos istorya. So, sige lang nagkagsimba. Dili, no? Sige, present daron dili istoryahan. Dili po doon. So, backbiting and telling lies. Oh, grabe kayo. Niingon si Pastor Ray nga ako mo'y buutan sa church. Telling lies na. In fairness, wala ko nisulti nga buutan ka. Telling lies na. Ginagmayra pero kulba. No? Ningon pag yung Pastor Ray, gamitan pag yung ngalan. Oy, mayong gabi ida, sister, unsa man? Ningon Pastor Ray, pahulamon ko nimo 100. Ningon Pastor Ray, haluya pun Pastor Ray. Hata ko taon. Yung taon na, Pastor ito. Pas, ningon ka, pas. Ha? Wa na'y kalaki.
So ayaw taon po gamitan ako nga. Sige na lang, tagain lang chance pa. Forgive. No? Grace. Ako pag yung mabaya. So instead, I will open my mouth with praise and thanksgiving. Bisigay ko no, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ito hinaya. Pero makadaog gani mo ripara diha. Thank you, Lord. Oh. Praise and thanksgiving. What do you mean by praise? Pagdayeg ni Lord. Then thanksgiving is pasalamat. Hatag og pasalamat. So that is why every Sunday natay pasalamat ni Lord. Amen ba? Di pod kay karon na po pasalamat kay Sunday. Di ba? Every day dapat. Pag bako nimo, Lord, thank you so much. I praise you, Lord. Ha? Di not brush ka. Praise. No, at least ba? No, bisag na not brush, thank you, Lord. Yapon. No? Ay, sobra na kayo, ma-over na niya na itong pagkatawag. So, thanksgiving to my God and everything surrounding me, including your husband and your wife, your kids, your iro, your iring, your baboy, your pabo, your iring, your baka. Pasalamatin na ni Lord. Grabe ning iruan ng libang diri. Thank you, Lord. Ayaw na ginikas kay na. Magdala na ng COVID-19 diya. Thank you, Lord, sa silhig na gitaan. No? Pasalamatin ni Lord kinapay iro, no? Kaysa wala na niya iro nga mubantay. Amen. Tanawa, I will shut my mouth and praise God. Slide kayo, no? Slide kayo, no? Slide. Pero, dili sa mayo. Amen ba? Atong kwaon para... So, number 2. Unsay sunod na itong buhaton? I will make an opportunity. Unsa man ang I will make an opportunity? Kanang opportunity, di ba, muana na nimo. Kani siya, ikaw mo'y mangita. Ikaw mo'y muhimo po oportunidad. So, open your house as an opportunity for the Lord. Open your kanang friendship for kanang gitawag na to initiation for the gospel to come into them, no? Sa imong mga friends, mga co-neighbors nimo or imong mga unsa na diha imong ginsakpan, to guide others not to the worldly values but to godly one. Amen ba na? So gag-guide ba tang wala gaaway lagi mo sis. Ay pagbulag mo, bitaw mo gatapot. Sakto dili. Sakto kayo. Pero asa padulong payos Ginoo paingon ska alautan. That is a worldly view. Amen ba? Isog kayo amo ang amo. Hulo, sige may-nusan og malit. Nga na po siyang late. Muundan akong trabaho niya. COVID-19 ba yaron? Di ba lalim, nangita ka ng uban mo rin, darapa na ng pangitag trabaho. Nga ikaw na noon na trabaho, kasi kag bagulbol. And ino po na mo nga, hala sige, undang trabaho. Kaya ako'y puli. And tili mayo. Why? Because you're guiding somebody to a worldly view. Amen ba? You're taking advantage of the situation. But why not? Mas may pa siguro nga mag-istorya mo, magtarong mo istorya. Amen ba? Sa unsa atong buhaton? I will. Amen. Di ba? Kung diri mo gahapon sa kuan kanang leadership training nato, is all about that. No? I will cancel with the Word of God. Do you have any kanang gitawag na to memory verse? May isang kabuntang na ay memory verse. Ay, nagkaulaw. Unsa may memory verse ninyo? Sige ko na, isulti ko na. Ready, 1, 2, 3, go. Ano naman to? Nahilo man. Okay, now, is that the Word of God? Yes. And you love it? Yes. Di ba? Imo nang
Pugnan yun ako ni. COVID karon bet, I have John 14:6. Anya kay naamay nawadan ng trabaho. No, naamay silingan nimo nangayo og bugas. Hoy, John 14:6. Di ko mahatag og bugas. Ay, naunsa. No, so make that an opportunity to guide others to the Lord. Amen. Counsel to them with the Word of God. Invite them in the Bible studies and even in the church service. No? Amen ba? Kinsa may naka-imbitar karon o bisag usa ka buo kala. Kinsa naka-imbitar o usa ka buo kala Grace Church? Nangimbitar pero wala niya to. Kaya ganuha man nimo adtua o guyuron. Guyuron yun. What do you mean by guyuron yun? Palamian yung istorya. Kaya si Bernard gusto kayo ng palami. Ah, mo dyan, palamian? Naikaon. Ay, among kanta nga, palamian. No, mga kanta na mo sa church, palamian. Bantay mo. No, among wali, perting mayong wali na among pastor. No? Praise God, no? Di, tagang nadala. Amen ba? Lami mo yung punong Ginoo, bahala din akong naong, ngayon lang tawa. Okay, so that should be di ba? Sama na, nag-counsel siya sa husband and wife. Not only for the pastors, not only for the leaders, kita tanan mismo magka-counsel. Amen ba na? Amen ba? And let's do it this week. Na nag-away, ba nag-asawa? Tepa. Ay, relax brad. Ay, pulong sa Ginoo. Sa may pulong nimo? John 14:6. Pwede dili? Pwede. Dapat na si Jesus diri. Okay? Kani. So, imong house gi-open for Bible studies. Amen ba na? Galing wala na sila distancing. Karaan pa man na. Okay, so what is that? Make an opportunity to help. Ningon tong make an opportunity. Diba? Make an opportunity to help. Amen ba na? Lisod mo guna sa akin kuan ka na ba suguon ka nga. Sugon kas Ginoo niya. Lisod ka ipabuhat. Tinuod ba na kay COVID-19 karon. Inon ka ba nga adto dito sa ICU kay na ipaampuan? Pwede naman po mag-ampo ora ko diri sister, dili patuon yun. Last ng final kuan na yun. Mo okay ra, video call na lang ta. Di ba? Make an opportunity. So tanan mo baton para ra gyud nga. Pero in the end hadlok gyud eh. Okay, so I will be more visible. Kanilisod di kayo. Kay pandemic good niya visible. Kampura diha. Bahala mo dyan. Si bahana mo. I will be more visible to my church activities rather than to my kadaganan na to ani atong kuyog kada adlaw halos every day atong mga unbelievers natong friends. Amen ba? And madala gyud ay tilaw ra gyud nga. Wala may mawala nimo mo tilaw ra gyud ka. Bitaw no, di ben mawala pud akong salvation, tilaw lang ko. Kulang ra pud tong gamayag tilawa. Oy, tilaw-tilaw ra pud nang imo. Binayot mo nang imo, tilaw pag-ara dakan. O, duha na lang ka buok. Wa na. And in the end, nga naman ka? Ni tilaw ra? Ni wabol man? Wa na kalaki. Tilaw na ba yata? So, so yung kamaora man pong hubad-hubad sa ningan mo po ang Ginoo nga mudagan ng sala, muda ko ang yang grasya. Kamaobot? Pagka-wise. Ay, Ginoo. Sao na lamang. Ay, abogado na kayo. Abogado. May na kayo mga tarungan. So, I will have more time in helping my church activities. Diba? Rather than in my own personal gain. So, kadaganan na to, personal gain ginunahon. Karong panahon na, tinuod sa.
And even ang atong mga time nga for the Lord, makuhaan gid usahay. Amen ba? Pero di gyud ko mayon nimo nga ay nabuhata. Buhata gyud na siya. Pero mas maayo gyud nga unahon nato si Lord. Amen ba na? Prinsipyo ni Lord unaha ko kay ang tanang butang igadugang lang. Iyam na prinsipyo, di mo na pastore nga prinsipyo. Okay? Dili mo na ako Okay. Unsa man na siya? Bawal yan. Pero it means that I'm helping, pastore. I'm here to help the church. Amen ba? Tabang ko, Brad. Okay. Kana siya, mens gina akong gikon, kay kadaghan ang mens karon puro gyud narbaho, no? Tigil makita na mo kaayo. And atong church, sample na siya. Natay church nga, sports pod, pero lisod kaayo ng panahon na worship service na to, youth programs, church school, wala sa taray, children's school, choir. Na ba tayo choir? Kitang tanan mo yung choir. Small groups. Na ba tayo small groups pagyapon? Now, mag-meeting ta karon unsa atong ibalik itong small groups na to. It's either, na I say, gitawag og mood of togetherness or mood of kanang gitawag gathering. Na ay mode of gathering. Is it by internet? Among gitry sa katong na ay mga kuan wifi, pwede di ay. Sadya na lingaw ta na ay mga background, lingaw sa background. Ma'am Jubilee mo gatudlo na ako background. Unsa man na Ma'am Jubilee nalagi ka sa langit, tos clouds mo background. Malingaw ra niya mo. Katura pong na yung wifi. Pwede mo mag-data pero mag-lisod. Lisod siguro. Pangita na lang og kuan, makakonect, no? Sige. So, our troubled world, mo ni among gi-discuss gahapon versus life in God's kingdom. So, sa world, tanaw na to. Pornography, ano pa na diya? Tanang kahilayan, na diya tanan. Inom, sugal, drugs, and kani siya di ba? Tagna agukoy ba? Ang imong mabana Amerikano. Ano sa? Ugma, magkita mo. Ha? Mapulahan ako ani. Grabe kay imong palad. Nakita na ko sa bulang kristal. Tuo po ka. So, kay gulang mo kay gakong-kango ba? Mauna ni siya ang akong swerte. Na, fire. Sige. Mo ba na gisulti sa pulong sa Dios? Dili. Na ay para nimo, nga para nimo yun. Amen ba na? Ayaw, dali-dali. So, pastor, muna mong kong eskwela niya, trabaho, di ko manguyap. Hala pang nguyap di ha. Pero pagpantay. Amen ba? Kuya, mga bayi kay kamo mong mapdos mo na nakapait. May mga laki kay makalaki naman. So, magpantay lang yun. Okay, so Christ-directed life, si Lord yun mo ay center na to. Amen? Sa family, sa tanan, trabaho, si Lord yapon. Sa school, trabaho, si Lord yapon. Si Lord yung tanan. Sa family, sa atong job, si Lord yapon ang tanang center. Amen ba? So, let's pray. Manandog tayo sa So, pasalamatan na to na ang judgment ni Ginoong Hesus recipient ta katong panahon and even until now and even in the future sa atong next generations of children's nga mutuo niya kaniya. Salamat kay Ginoong Hesus nga Lord wa gyud ka ni surrender, Lord, and even say a word that you will surrender. Even, Lord God, you're being fixed already at the cross. And you know already that you will die. And the painful death, Lord God, na may tabo. And Lord, among giampong Ginoo nga karon nga pandemya, ikaw mo'y maghari sa among pamilya, ikaw mo'y maghari sa relasyon sa banag asawa, ikaw mo'y maghari sa employer o employee nga relasyon, ikaw mo'y maghari sa proteksyon, Ginoo, sa safety sa among pag-travel
katong mga nagtrabaho Ginoo, panalipdi o ilikay Ginoo sa pandemya, Lord. Kamitan ng mga workers in the church. I pray in the name of Jesus that, Lord, no amount, Lord God, of kanang healthy protections kung dili nimo i-allow, Lord, kung allow nimo, lisod yun mi, Lord, kung wala ka. Magpasalamat mi, Lord, nga naa ka na mo. You are still Lord in our lives, and even to my husband, and even to my wife, and even to my children, Lord, and even to my job. Salamat kay Ginoo. Bless, Lord, each one. Bless, Lord God, every member of Filmi family, and even, Lord God, among mga ministries. Bless nimo, Lord. Tanan namong mga maabot pa sa among wali, even ang naglantaw sa mga YouTube, Lord God, even ang naglantaw sa mga wali namo Ginoo. Bless sila, and they will become more and more knowledgeable and more closer to you, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Manganta tayo, son.